Good day mga kaayos! Ako po ang inyong Kuya Nap na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Kung bago lang kayo dito sa content ko, isang like, isang comment, isang share. Masaya na po ako doon at pag-usapan natin yung mga importanteng bagay na nangyayari mismo sa buhay nating lahat. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng mga sumusuporta sa akin diyan sa YouTube, Facebook, Instagram. Marami nang nanonood sa akin ngayon. Umaabot na tayo sa iba't ibang lugar. Sa TikTok, meron din tayo, Nap Ayos. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. Bagong topic tayo mga kaayos. Ang pag-usapan naman natin ngayon ay yung tungkol sa tunay na tapang, di ba? Tunay na tapang tayo mga kaayos, di ba? Pag sinabi kasi nating tunay na tapang, di ba? Ang unang-unang nasa isip agad natin, yung mga hindi umuurong sa away, di ba? Ganyan yung mga matatapang eh. Siga! Yan. Siga sa lugar nila, ano? Yung laging nakikipagsuntukan. Ganyan yung mga matatapang. Ayun yung mga ugali ng mga matatapang, di ba? Walang kinatatakutan kung tawagin sa kanila sa lugar nila yung balasubas ng kalsada. Ayun yung mga katangian ng mga matatapang eh. Pag tinignan mo yan, yung mga matatapang, ang unang-unang itatanong agad sa inyan, pare, ano ba problema mo? Diba? Ganun yung mga matatapang, di ba? Pag napatingin ka lang, tatanungin ka, ano ba problema mo pare? Parang may problema ka sa akin. Ganun yung mga matatapang, kinatatakutan sa lugar nila kasi nga siga, ano. Pero meron namang matapang na tahimik lang siya, di ba? Tahimik lang, pero pag inapi mo, ba, at ginawan mo ng masama, ba, hindi umaatras sa laban. May mga ganong matatapang eh. Bigla na lang makita mo, bigla ka na lang yung lalabanan. Kalimitan sa ganyan, yung mga nag-aaral ng mga martial arts, karate, kung fu, yung mga ganon kasi tinrain sila sa ganon. At tinrain sila makipaglaban para for self-defense. Self-defense lang. Pero hindi sila tinrain para makipag-away talaga. Kaya pagka ginalaw mo sila, yari ka. Ano? May mga ganong matatapang. Parang gusto ko yung ganong uri ng matapang. Ano? Ayos yung mga ganon. Meron namang uri ng matapang na kung tawagin naman ay traidor. Diba? Palibasa, siguro hindi, wala siyang kakayahang lumaban. Payat siya. Nasa isip niya, pag nilabanan ko ito ng harapan, talo ako dito. Kaya, pag tumalikod siya, palibasa, matapang din siya. Kaya lang, wala siyang kakayahang lumaban. Yari ka ngayon. Uundayan ka naman ngayon ng saksak. May mga ganun, mga traitor kung lumaban, yung ibang matatapang. Diba? Pero, yung mga ganung uri ng mga matatapang, mga kaayos, medyo nakakatakot eh. Nakakatakot yung mga ganung uri ng katapangan. Pero alam nyo, mga kaayos, meron akong hinahangaan na isang uri ng katapangan. 'Di ba? Yung kahit gaano kabigat yung problema na dumating sa kanya, hindi niya inaatrasan. Kahit pa sabihin tagilid na yung kalagayan niya, at parang wala nang kapag-asa, hinaharap pa rin niya yung mga problema at hindi niya inaatrasan. Yung mga ganun ng katapangan ang dapat kailangan ng lahat ng tao, di ba? Okay din yun, yung matapang ka sa mga pakikipag-away para hindi ka nabubuli, di ba? Ayos yung mga ganung katapangan, hindi ako tutol doon. Bagamat against ako sa mga ganyan, yung mga gulo-gulo. Siguro, ilalabas ko lang yung tapang ko kung sa talagang kinakailangan. Pero yung pinaka-hinahangaan ko na katapangan, mga kaayos, yung kahit ano, yung dumating na problema sa kanya, hinaharap niya. Hindi niya tinatakasan. Diba? Ayun ang sakit ng maraming tao ngayon. Diba? Pagka dumating sa kanya yung matinding kahirapan, ang ginagawa niya agad, tinatakasan. Tinatakasan niya. Yung iba, nakakalungkot mang isipin. Diba? Nagpapakamatay para takasan yung mga mabibigat na problema. Diba mga kaayos? Kahit pa sabihing tagilid na, andun pa rin siya, hinaharap pa rin niya yung problema. Importante talaga mga kaayos sa atin yung pananalangin sa Diyos, diba?
Pagka ikaw hindi mo na kaya, dapat ang gawin nyo, huwag kayong mahiya. Manalangin agad kayo sa Diyos. Sa aming mga Iglesia ni Cristo, ang advice sa amin dyan pagka humahantong sa amin yung mga mabibigat na problema, huwag naming pababayaan yung pagsamba. Sa pagsamba kasi kami humuhugot ng lakas, di ba? Doon kami nananalangin, pinapanalangan namin sa Diyos na tulungan niyo po, hindi ko kaya. Alam niyo sa amin, kahit pa sabihing mayayaman, malalaki yung katawan, pag sumasamba kami, makita mo, pangkaraniwan na sa amin, umiiyak, isinusumbong namin sa Diyos yung mga problema o pagsubok na dumarating sa amin. Kaya napaka-importante sa amin ng pagsamba. Kaya pag may mga problema tayo dapat ang unang-unang gawin natin, ipanalangin natin sa Diyos, at ang Panginoong Diyos na ang bahala na gumawa ng paraan para solusyonan yung mga mabibigat na problema, mga kaayos. Yung tunay na matapang, di ba? Hindi, meron kasi akong kakilala, matapang talaga siya. Hindi mo nga siya magalaw dun sa lugar namin, di ba? Siya yung pinakamatapang, pero nung dumating sa mabigat na problema, yung sambahayan niya, alam nyo, ginawa, nilayasan yung pamilya niya, tinakasan. Ilan yung anak niya? 7 yata yun. Tinakasan niya lahat yun. Bahala kayo sa buhay niyo. Yung mga ganun, para sa akin, hindi katapangan yun. Napakalaking kaduwagan nun. Diba? Takasan mo yung problema mo, takasan yung mga anak mo para maging maayos yung sarili mo. Hindi katapangan yun. Para sa akin, napakalaking kaduwagan yun. Mga kaayos, dapat harapin natin ang lahat ng pagsubok na dumarating sa buhay natin. Pagkaya ng nalapasan mo, itinaguyod mo kung ano man ang meron ka, diba? Parang hindi mo na kaya pero kinaya mo pa, nalagpasan mo yung mga ganong pagsubok. Para sa akin, kumpara dun sa pinagsasabi kong matatapang kanina, yung mga siga, mga nakikipag-away sa kalsada, magagaling sa martial arts, pero kung yung katapangan na sinasabi mo nilagpasan mo lahat ng pagsubok, kahit pa sabihin hindi na kaya, at natapos mo ito, para sa akin ikaw na ang pinakamatapang. God bless and ayos. Maraming salamat po.